Tapos pagka yung mga may alinlangan lang naman, tawag din sa mga may alinlangan, mga closet eh. Mm. Eh, may alinlangan pa lang, pasasamain ka na, igagaslight ka na. Eh, ang daming evidences eh. May na naman nagtanong sa akin, Brad, totoo ba yung Area 52? Eh, wala akong masabing iba eh. Totoo, Brad. Totoo eh. Ayaw nila aminin. Nakita nyo? Dahil inaayaw nilang aminin, tignan nyo, kung ano-ano nasagot. Una, AI. Tapos, naging events place. Tapos, ang daming version na sagot. Bakit? Kahit anong pilit mo, once na wala sa eskwela at tabingi yan. Ang pinakasolusyon, aminin mo na. Yan ang pinakamalala. Pinagtatakpan pa nila. Pati yung palakulan. Totoo naman yun eh. Binabanggit ba yan? Wala. Katunayan yan, nangyari yan, hinarangan lang nila ng trapal yung crime scene. Habang nagbe-break time, kumakain yung mga kapatid, dun sa kabilang side, hindi nila alam, etong trapal na ito, sa kabila may crime scene na pala at may nahandusay na dun. Habang dito sa kabila, nagkakainan. Nakita niyo ang kaipokrituhan niya. At dahil galit siya sa masama, ang sabi ni Pablo, kayo, binilinan niya ang mga kapatid. Kapuotan ninyo ang masama. Hindi yung galitan Diyos sa masama, ikaw naman, friend ka ng masama. Diba? Kaya, hihiwalay ka sa masama. Ano ibig sabihin? Aba, hindi mo lang basta ibablock, hiwalayan mo yung masama. Yes. Aba, hindi mo lang basta ibablock, hiwalayan mo yung masama. Yes. Aba, hindi mo lang basta ibablock, hiwalayan mo yung masama. Yes. Kaya para iligtas mo yung sarili mo, tumulong ka rin maligtas ang kapwa. Nagets nyo mga kapatid? Huwag mong i-block, huwag mong kutsain, huwag mong murahin. Kaya nga salute ako kay nakita ko kanina rin, nung nag-scroll ako ng nakita ko yung post nung kay Brad John Michael Lachica, brother. Nagpatawad siya doon sa may nanira pala sa kanila. Hindi ko nakuha hindi ko alam yung buong pangyayari, pero ang nag-gets ko parang may naninira sa kanila ata sa social media. Parang gano'n na parang damay pa yung kanyang asawa. Humingi ata ng tawad sa kanya. Pinatawad niya. Ganun dapat. Ganun dapat. O di na iligtas din ni Brad John Michael Lachica. Yung panatiko. Bakit? Binigyan niya ng chance eh. Humingi kasi ng tawad. Iba yung usapan pag iba namang usapan yon kung wala ka namang ginawang masama, minahal mo pa nga, inakay mo, pero binlock ka, murahin ka pa, ang tawag doon. Pagka sinabi sa iyo ngayon, patawarin mo na, Brad, ang tawag doon, pagkonsinti sa masama. Si Brad John Michael, humingi yata ng tawad sa kanya, pinatawad niya. Paano magbabago yung isang masama kung lagi mong kukonsintihin? Kaya mahirap maligtas yung ma-pride. Pagka mali, umamin tayo. Magbaba tayo. Mali ka eh. Hindi naman como nagbaba ka ng at inamin mong pagkakamali mo naging less of a person ka na eh. Hindi. Mas lalo ka nga kapuri-puri. Kasi marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Tandaan natin, lahat tayo nagkakamali, mga kapatid. Lahat tayo nagkakamali. At once na pinagmatigasan mo yung mali, mababaon ka na. Kaya nga lagi kong hinahalimbawa, diba? Magtayo ka ng pader. Hindi mo iniskwala eh. Medyo paling sa baba. Pagdating sa taas ng kahit anong tuwid mo yan, hindi na yan, wala na sa hulog yan. Para mo maituwid, magbaba ka ng pride. Humingi ka ng pasensya, humingi ka ng sorry.
Kaya tingnan nyo aral ni Daniel ngayon. Ma'am-block. Pagka mga laban sa block. Hindi naman ganyan ang nakasanayan natin dati eh. Pinagtatanggol natin ang samahan natin noon. Pinagtatanggol natin ang aral. Nakahanda tayo sumagot dati. Ngayon di, block na lang. Ba? Pasamain ang image ng mga Exeter. Diwa ba ng Diyos yan? Hindi diwa ng Diyos yan. Tapos pagka yung mga may alinlangan lang naman, tawag din sa mga may alinlangan, mga closet eh. May alinlangan pa lang, pasasamain ka na, igagaslight ka na. Ang daming evidences eh. May na naman nagtanong sa akin, Brad, totoo ba yung Area 52? Wala akong masabing iba eh. Totoo, Brad. Totoo eh. Ayaw nila aminin. Nakita nyo? Dahil inaayaw nilang aminin, tignan nyo, kung ano-ano nasagot. Una, AI. Tapos, naging events place. Tapos, ang daming version na sagot. Bakit? Kahit anong pilit mo, once na wala sa eskwela at tabingi yan. Ang pinakasolusyon, aminin mo na. Yan ang pinakamalala. Pinagtatakpan pa nila. Pati yung palakulan. Totoo naman yun eh. Binabanggit ba yan? Wala. Katunayan yan, nangyari yan, hinarangan lang nila ng trapal yung crime scene. Habang nagbe-break time, kumakain yung mga kapatid, doon sa kabilang side, hindi nila alam, etong trapal na ito, sa kabila may crime scene na pala at may nahandusay na doon. Habang dito sa kabila, nagkakainan. Nakita niyo ang kaipokrituhan yan. Pagka may crime scene, dapat yun. Halt. Stop lahat. Siyempre, unang-una yung mga kapatid na nakasaksi, de-traumatize yun. Nakuha niyo yung picture, mga kapatid. Dapat yun, in-announce ka agad. Mga kapatid, sa mikropono. Alam muna tayo ngayong may nangyari. Di ba maganda yung open eh. Wala, pinagtakpan nila yan. May video ako noon, mga kapatid. So during the investigation po at, ng ating mga investigador, kasalukuyan pong nagdadasal sila, no? Yung mga miyembro po nitong MGCI. At yun nga po, nagulat sila. Nabanggit ba yan? Wala. Na biglang yung isang miyembro nila doon na pinalakol po nung isang nandun din po sa loob ng simbahan. Ano po ito isolated, talagang para lang po sa mga miyembro yung na yun, no? So may security guard din po doon. May security guard na kung saan nalusutan po sila nitong suspect natin na yung kanya pong palakol o yung axe ay nakalagay po doon sa pang badminton na bag. So doon po nakalagay at pagpasok nga po doon during nasa oras ng pagdadasal. Nakapikit po yung mga tao tapos yun nga nagdadasal sila at yung pong unfortunate incident na yan ay nangyari. Tinatakpan lang nila yan. At lahat ng mga nakasaksi, tahimik. Pinabura kasi. Lahat ng mga may nakakuha ng video na yun, pinabura. Bago binura nung isa, nakapag-send sa akin. Kaya meron tayong ebidensya nun. Sabog talaga utak, kitang-kita mo. Hindi ko ma-share yun. Kasi pag na-share yun, alam na kung kanino galing. Ano pa? Yung pagiging mayaman nila. Yumaman at expense ng mga kapatid. Anong katunayan yan? Kita mo, ang uutos, unahin ang gawain. Pag may bibiling ka, Brad, nakapag-abuloy ka na ba ng ganyan? Ako, hindi ko makalimutan yung panggagaslight sa akin yan dati ng Iscariote ng Middle East Nakapag-abuloy ka na ba ng halagang ganyan? Samantalang sila, di ba? Ubusan ng usapan dati bakit kayo yumaman? Yan lang, I rest my case. Bakit ikaw, KNP ka? Ba't nayaman mo ngayon? Ang dami mong ginaslight sa Middle East. Walang mga nakaipon. Habang yung mga hindi naman kapatid, dinaanib, naka5 taon pa lang Medyo may ipon na sa Pilipinas yung mga kapatid 20 years na sa Middle East, walang ipon. Bakit? Sinimot nyo lagi pinisimot nyo lagi. Samantalang, yung leader at kayong mga KNP,
nagyamanan. Nasaan ang hustisya dyan? Nasaan ang hustisya dyan? Hindi pagmamahal sa kapatiran yan. Ang tawag dyan, pag-iingat sa sariling interest. Ganyan lang ang ginagawa nyo. Kaya lagi na lang kayong tapal. Ano po dahilan kung bakit pinalakol? Yun yung brother, meron daw yun eh. Medyo may sometimes. May alanganin. Ang point natin dyan, crime scene yun. Napakabigat nun. Walang kamalay-malay yung kumakain dito sa mesa na ito. Trapal na yan. Yung nandun sa kabila, may crime scene na pala. May nakahandusay na ron. Buka, doon sa video ko, kuhang-kuha itong utak. Nakaganon. Kita mo yung utak sa loob. Ganong ka-graphic. Yung kopya ko, mga kapatid. Grabe yun. Matindi yun. Nakita ko sila, Adel, parang meron yatang post nung yung may kuha sa malayo, nagkakagulo. Yun. Yung scene na yun. Alam nyo, mga kapatid, kung mahal nila kapatiran, kung tunay talaga sila nagmamalasakit, marami nagrereklamo ng haba ng pagkakatipon eh. Ano ba naman paikliin? Napakasimple nun. Sa totoo lang, mga kapatid. Napakasimple. Walang kabagay-bagay. Lahat pa makikinabang. Una na sila. Hindi sila pagod. Diba? Total, puro kanin lang din naman kayo. Di, paikliin nyo. 1.5 hour, tapos. Hindi na kayo pagod, maglamierda na ulit kayo. Diba? Pangalawa, makikinabang yung mga lokal. Bababa ang kuryente. 2 hours lang, tapos na. Di mahina ang kuryente. Tapos, walang ginagabi ng madaling araw, uuwi. Diligtas ang mga kapatid. Diba? Sa bahay mo lang eh. Meron kayong event. Meron kang mga, alam mo, wala namang sasakyan. Ano ba namang, sige na, tapusin na natin ngayong 10:00. Alam ko, gagabihin pa kayo eh. Ganun na ganun ang pagmamahal mo sa bisita mo eh. Right? Napakasimple lang yan. Ba't hindi nyo mapaikli? Kung mahal nyo talaga, mga kapatid. Napakasimple lang nun. Sabi ko sa inyo, mga nandyan pa sa loob, pag mamatigasan mo ang mali, madidiin ka lang na madidiin. Wala namang katorya-torya yung pagkakatipon. Paulit-ulit na lang naman ang paksa. Real talk lang. Paikliin nyo. Then matutuwa ang mga kapatid. Di ba pagmamahal yun sa kapatid? Ano pa? Huwag mong pasamain yung tao. Pag lumalabas, huwag niyong pasamain. Bukod, imbis na pasamain nyo, di idanalangin. No? Sabihin nyo na lang doon sa mga kapatid na naiwan sa lokal, opo, mabubuti naman po si Brad, si Sis, panalangin na lang po natin. Di ba mas maganda kung ganun? Real talk lang. Mababait pala kayo, mga MCGI Di dapat ganun ang takbo ng utak nyo. Ba't baligtad? Hindi, kasi yan, mangungutang yan Nakita ko isang kaibigan ko hindi ko na sasabihin kung sino Nakita ko may nagre-repost kasi ng mga video ko. Nakita ko ba? Sabi, mangungutang daw ako. Grabe ang mga sa loob-loob ko. Anong ginawa ko dito sa kaibigan ko nga ito clue, galing sa dito. Tapos kung ano-anong pinagsasabi mo, tol. Baka, ka, maggugunos dili ka, mahal kita, pero ang pangit na lumalabas sa bunganga mo, hindi ganyan ang Kristiyano. At wala tayong masamang tinapay. Wala. Alam mo yan. Alam mo, mahal kita. Alam ko, mahal mo ko. Para sabihan mo kung ganyan. Pero hindi ako galit sa iyo, kaya hindi kita nginangalanan Mahal kita, tol. Kasi alam ko kaya ka lang nagkakaganyan dahil dyan sa leader mo. Sumama ang ugali ng mga nasa MCGI. Yan ang totoo. Di sana, paglabas ng mga exiter, huwag niyong i-gaslight at huwag niyong bakuran yung mga kapatid. Sabihan niyo lang, opo, mabuti po talaga yung diakono natin dati Panalangin na lang po natin. Wala naman tayo masabi ring masama sa kanya. Di ba napakaganda nung ganun? Ang may pag-ibig nagtatakip. Hindi yung wala ngang itatakip Wala ngang masama pero pinasasama nyo. Ano pa? Di tumulong ka doon sa totoong nangangailangan. Sino? Hindi PNP. Tulungan nyo yung mga kapatid na mahihirap.
Real talk. Bakit nyo inuuna? Alam nyo, napaka-insensitive nyo, mga MCGI. Napaka-insensitive nyo. Masakit para sa isang pamilya. Meron yung anak mo, ang ulam, tuyo. Tapos, dahil gusto mo magpabango do sa kapitbahay mo, binibigyan mo sila ng cake, binibigyan mo sila ng bulalo, habang ang anak mo, ang kinakain, pritong galunggong, pritong, mahal na yata yung galunggong ngayon Pritong di ba? Nakuha nyo, ibig ko sabihin, bakit mo unahin yung kapitbahay mong mayaman? Patabain mo muna yung mga nasa loob ng bahay mo. Correct? Every time na nakakakita ako ulit ng pinagmamalaki na naman nila na si Bonjing nagtumulong na naman sa PNP, may binigyan ng ganitong community, ganyan, etc., etc. It breaks my heart. Kasi may mga kapatid mahihirap. Dapat sila ang tinutulungan. Kasambahay yan Bakit hindi yan ang inuunan nyo? Mana pa, dyan pa kayo humihingi ng ipamimigay nyo sa hindi naman dapat bigyan. Yan. Real talk lang. Gusto nyo palang tumulong, unahin yung tulungan yung mga members nyo. Di ba may nakita nga ako sila broccoli, mga broccoli team. Hello po sa inyo. May nakita ko sino ba yon? Yung tinulungan nila na kaaway nila palagi. Lagi nangaaway sa broccoli. Sino ba yon? Na MCGI defender. Tinulungan nila. Hindi ba kayo nahihiya mga MCGI ang tumutulong, mga exiter pa? Yan. Real talk lang tayo. Kung mahal nyo talaga ang kapatiran, itigil nyo hingian ng pera. Mga closet, mga kapatid na nakikinig, ider nyo yung leadership nyo. Mahal nyo talaga ang kapatiran. Maraming umaaray na sa hingian sa mga patarget. Ano ba namang itigil nyo? Kung kusa, kung kusa, walang hard selling. Wala yung pag-break time. Mga kapatid, saglit po muna. May pag-uusapan po muna tayo. Si Totoy Bibo, yon. Si Totoy Bibo nga. Di ba, tinulungan pa siya. Mga kapatid, saglit lang. May pag-uusapan muna tayo. Hard selling yan. Pagkatapos ng meron pa yung kulitan sa chat. Brad, ano po ang mapapangako ninyo? Yan. Sasabihin nyo, wala naman sa pilitan. That's bullshit. That is bullshit. Basta't may target, tandaan nyo, mga kapatid na nasa loob, basta't may target, sapilitan yan. Hindi totoo na ang style para lang ma-hit. Ngayon na lang pang yan para ma-hit yung target, lagyan ng target, para makuha natin yung natin. No, that's bullshit. Iglesia na yan Wala dapat hingian ng ganyan sa pilitan. Nakuha nyo mga kapatid na nandyan sa loob, ang kusa. Ayan. Maraming mga kapatid na pipighati na sa hingian. Kaya nga sinasabi ko hindi naman kami reason kaya umi-exit ang mga kapatid. Ang reason kayo.